sa bulan sa Marso. Today is March 5, 2026. Og adlaw nga Thursday. Kamusta man mga higala? How's your morning? And by the way, for the month of March, it's the Fire Prevention Month. So we are so lucky. Malipayon kaayo ta sa atong kauban karon live sa atong studio, no? So bago na ako siya i-introduce sa inyo mga higala, please do share. I-share ninyo niya ang live stream ngayon yung hang natanawan karon wherever you are. Comment down below kung asa mo karon nga opisina, kabalayan, og syempre sa tanan po natong tigpaminaw diha sa kahanginan. Daghan kaayong salamat og di na nako nila ngayon pa. We're so honored that he shared his valued time with us, mga higala, no? Since March is a fire prevention month, we are honored to have here in our CIO studio, Fire Inspector Kyle Brian C. Lauzon, the Chief Operations Branch for the station commander in Carmen Fire Station, and the Public Information Officer of Cagayan de Oro Fire District, plus the Assistant Team Leader for Special Rescue Force sa Cagayan de Oro Fire District. Once again, Fire Senior Inspector Kyle Brian Lauzon. Good morning, Sir Morning, Kyle. Jane. Grabe, Morning. hapit gid ko natukan sa pag-introduce sa imo, ha? But it's so glad mga igala, no? So para lang pod sa idea sa itong mga igala na it's a nice moment that to share such kind of interview with a friend. Okay, kami ni Sir Kyle is a law school friend, and now it's like a full circle moment may gala nga niya siya diri para ihanyag kaninyo kung unsa man ang angay atangan, unsay angay mahibaw-an, labi na that we are celebrating this March, the Fire Prevention Month. Pero Sir Kyle, syempre, dagan kitang mga tigpaminaw, dagan kinananaw karon. Please, greet them. Kuan. So, good morning pod sa tanan tagpaminaw. Good morning pod sa tanan diri sa studio. And shout out ko gamay, no? Yes, shout out. Shout out daw sa kong wife ko nagatrabaho sa kuan law office. Shout out po ko sa kuang parents tingali nagtan-aw karon sa akong mga igsoon. O shout out po ko sa Tibo Cagayan de Oro Fire District kung naminaw man mo. Ito lang. Yes, so shout out. Hello, attorney. And yes, mga igala, no? So, I know ang apelyido pa lang ni Sir Kyle Murag, it rings a bell already because formerly, in a long time service po in the BFP, former regional director si Ma'am Lindy C. Lauzon. So shout out as well to our former regional director sa BFP here sa Region 10. So far, sir, kamusta man ang welcome nato sa inyong opisina sa year 2026? So far sa year 2026, medyo kuan po tsaka nang murag daghan kitag activities karon na ginalook forward since first karong March gyud is ang Region 10 mag-hold or act as host sa tong 10th National Fire Olympics. Wow. So grabe ang kuan na mo paningkamot sa among office na ma-meet ang or ma-deliver ang what is expected from us. Then aside from that, kanang kanatong work nato na usual nato ginakuan kanatong mga renewal nato din na bagong mga memorandum circular natong let's say gina-follow nato. So kana siya. But so far we're doing great pud diri sa labi na sa Cagayan de Oro Fire District, and we will always make sure na ma-deliver na mo among services well, on time and effective. Wow, that's so nice to hear, no? And I think you've mentioned the 10th Fire Olympics, so I think usa na sa mga pinaka-major highlights nga agad yun na tatangan. But we'll get there, mga higala, sa lineup of activities this March for the Fire Prevention Month. Pero right before we dig in deeper, no, sa duty gyud sa usa ka fire safety officer sa trabaho gyud ni Sir Kyle, let's get to know him first, no? Okay, syempre isip usa ka fireman or asa in general, no, daghan ga look up, no, daghan, in fact daghan gusto nag-ambisyon nga mahimong like you. So how is it ba nga for or sa inyong pamati nga daghan ga look up isip sa inyong trabaho karon? So kana na part no since tong bata pa ko katong akong parents pa kaya akong both parents were firemen and women. So ako ga look up ko sa ilaha na as kanang usually ang child model magand ang parents, but seeing them na nag-serve sa fire service, so makita nimo ang murag ang dignified ka sa work,
ang how kanang ilabit tong pag-service nila to the public. Makita nimo dito ang kanitong murag contentment bitaw and kanitong passion na mo serve. Since if mo serve ta sa public kanang labi ng example mga fire alarm sinana dili siya mabayaran na kuan na satisfaction na maka-help but inana gyud siya. So akong kuan sa kabatanon, so if you really have the heart of service gyud na without counting any in return or unsa, so why not pwede i-encourage yun na ko mo kay unique gyud ang setup sa fire service gyud siya. Unique gyud siya. You know, the passion and dedication, most especially in public service po, no? It's another form of doing service para sa publiko mga higala, no? And some matod palagi ni Sir Kyle is really dignified, no? Lahi ra gyud. Aside that, usa mo sa mga ginatawag na man in uniform, pero lahi pod, diba, ang atake. So, I think that serves as inspiration yun na mas maningkamot yun, diba? Itong mga kabatanunan, if ever you would like to be part of the BFP family. Pero overall, in your experience from being a cadet up till now, up to this very appreciative, commendable position, kamusta man ang journey? How long ang journey? And say mo ang mga na-learn? So far, before ko na-assign diri sa Cagayan de Oro Fire District, so nag-cadet pa ko sa Philippine National Police Academy, ni-graduate ko, na-assign ko sa National Headquarters for pila ka months. Then, reassign na po ko sa Mandaue City Fire Station, na nag-act ko as Deputy City Fire Marshal and Chief Operations ato. So, a year after, na-assign din ko sa Balingasag Fire Station for a year. Then, after dayon is nag-alubihid na po din ko fire station for 2 years. Then, karon dayon atong 2023, nasa na ni ko diri sa Cagayan de Oro Fire District. So far, kadang nakita nimo sa transition sa events and life na ko po, dakan po ko na-learn good siya in between and kanang sa akong journey. Labi ng pag-humble down, yung humility good ang pinaka, let's say, pinakadako yun nako na learn dito is without humility dili yun kayo inana ka paspas ang imong growth yun. So you always need to fill out your cup then mo learn din ka again. Diba? Humble yourselves down. Dagan kitang natun-an karon mga higala, no? And wala pa gyud nailabot ang sa fire safety nga side. Thank you so much for sharing a bit of your story, no? Kay for sure dagan ma-inspire nga mga tigpaminaw, mga nagtan-aw kanato diri nga. So if you are inspired mga higala, feel free to comment some hearts o sa mga emojis diha sa comment section. Pero I think one of the challenges as well, Sir Kyle, no, of your being in that position kay pag-handle og team. So how was it so far ang pagdala og usa ka team kay being a leader as well kay I think that's part of the challenge. So as a team dire sa Cagayan de Oro Fire District, kamusta man so far ang dynamics? So far kanang dynamics to ginaingon since ako murag at the young age bitaw nagalid na og team na composed of let's say older pa sa kuha or twice my age or kanang almost twice my age. So it's something na murag dapat di mo i-understand pod unsay sentiments pod or unsay nakikisama sa mga kauban nato sa trabaho, no. So muna siya ang first challenge yun sa unsahong pag foster o camaraderie sa isa ka team. So mo believe man good ko if i-center nimo ang respect sa team nimo, it will really go a long way good siya. So kana yun ang number one challenge nako. Good. Then how to balance out sa lahi ng mga age groups. Since sa una pagsulod nako ako ang pinakabata na bumbero adto. Okay. Karon kay medyo ni edad na tagamay. So na po ko younger age nako, na po ko pila ka kuan. So imo siyang
check ang dynamics between those na mga age Correct. groups. Especially nga, lahi-lahi na to, di ba? Ni mga millennial, ni Nga mga Gen na- Z, Mm. na yung mga boomers. So, I think that's one of the challenges, yun. Mm-mm. Pero, di man yun na magsugod, di ba? I think kung magsugdan ninyo ang camaraderie and respect within the team, will reflect sa trabaho ninyo. Yes. Okay, so this time we're going to the role. Karon mga higala no as a fire safety officer. Pero syempre, you're a fire senior inspector, 'di ba? So saan man nga sa usa ka fire senior inspector para maabot na niya nga position. So, when it comes sa unsa pag commission diri sa kuan, sa akong rank karon. Sa ranking, Oo. oh. So, natay ginatawag na lateral entry and kanang rose from the ranks. So, may tawag rose from the ranks, nagsugod na siya from FO1, 2, 3, Oh, SFO1. so naagihan na nimo tanan. dili sa other ko na Ah. kuan. So, ambot na diya. So, SFO1, 2, 3, and 4, inspector dayon, then senior inspector. Oh. So, muna siyang rose from the ranks na kanang way para ma-officer. So, napod na yung tawag na lateral entry. Lateral meaning, entry. So, muna siyang mga technical courses like mga abogado, mga doktor, mga engineers. Okay. Then, sa akong case, graduate mo ko sa Philippine National Police Academy. So, we are, if mo graduate ka, diya, you are entitled to kanang sa pili ka kasud as fire inspector at na time. Oh. So year 2019 i-graduate ko, then nag-join ko sa Bureau of Fire Protection po dayon. Yan. So, I think lahi-lahi yung journey, diba? So, depende na lang po. And again, I would like to highlight my gala na he's our senior, our fire senior inspector here, Sir Kyle, is also taking up law school. I think usap po na sa magpaka-add, no, of the ranking. Kay, you've mentioned about the courses na pwede nga mas mo rank up ka on the lateral. So, challenge po. So, how do you balance everything now nga you're in that position plus ga law school pag yun ka, Sir Kyle? Let's say atong ingon lang good is time management. Time management. Kay bala unsa tong ginaingon na unsa ta ka busy, but imo i-check ang imong ang clock sa let's say kanang wall clock. Kuan man jud na siya murag hulog man nag 24 hours. Good. Yeah. So, if you will do something, radyo, example, mag-alat og 6 hours, 10 hours, 8 hours. So, narara sa imo, unsa yung time management nimo. So, then again, bala mag-time management, we will always, or don't forget to listen sa imong body, yun. Pod. Listen to your body. Important na Ingon yun no? siya na kapoy kay ka. So, rest. Diba? Obviously, ginaingon nga, sometimes your mind can, but your body cannot. Yes. Especially on your job, nga mga busy ka ayo. Ga law school, pag yun, may na lang happy sa married life. Yes. But of course, March is the Fire Prevention Month. So, ngano gitrato nato ang March as Fire Prevention Month? So, ngano siya na Ngano out ngano March of all, yun. yes, Ngano diba? March man Out yun, of all no? the 12 nga mga bulan yun, ngano March man nga to ang Fire Prevention Month? So ngano March siya kay kuha na siya kanang since muna siya ang start bitaw sa summer season dire sa Philippines. Yeah, as a tropical, Tropical country. So natay wet and dry lang. Yes. So summer and dry na po din ta diri. So magsugod ta diri kanang gasaka na tong temperature good. Abot lang sa climate change, but musaka gyud atong temperature based on statistics sa ato base good. So nadyo tay influx when it comes sa mag-start on March good. So busa kanato ang fire prevention month na fall sa March kay in response na influx. So bali mura na siya og proactive measure namo bitaw Yeah. na mo raise og awareness sa dari sa atong mga kuan kanang community na Yes, na mga to. higala. So muna siya. Speaking of the statistics, no, what are the usual case, ni Sir Kyle, diri sa Cagayan de Oro City that we're having fire incidents? Usually no top 3 yun nato na kuan kanang let's say top 3 ato na causes of fire yun no is first ang electrical ignition, second is ang open flame, Okay. tapos ang third kaya to ang smoking Hala. lighted cigarette po. Smoking lighted cigarette, agoy. O isa-isa na to, when we say electrical ignition, o sa man ni example, ani,
kung sa panimalay, unsa man example ani? Kanang mga sa mga saksakan bitaw. Okay. Napasag- Nakit na diya ang mga short circuit, mga makit na diya. Okay. Then kaning open flame na to, kanang galapog. Lapog. kanang- Amo din na siya mga igala ha, ang usa sa mga causes sa fire incidents kanang lapog. Kanang galapog bitaw na let's say what man good intention yun na mo cause of great harm or injury sa kuan sa public, but kanang kanilang na basura among dagkoton kay basin kapuyan sila kuan tingali unsa. Di na So malabay. dili na nila malabay, gusto na ma-dispose. dispose diretso. So ila lang napugon, pero wa sila kabalo na di nearby day na easily na makatch og fire good. So ang intention nila dili unta mga cause of harm, pero Accident. Na. Okay. And smoking. Na-shock ko kay top 3 gyud ang smoking og lighted cigarette. So mo ni siya mga stick nga mga Stick na wala. wala pa ilabot ang mga vape. For usually the kanin records, mga usually kanang mga stick gyud na mga cigarette. So why it causes fire? So labi na karon na March. Oo. So yung tag summer season dry pud siya. So na intense heat. So kada let's say kada mga dried na to ng mga leaves. Okay. So nasak na ilang moisture sa sulod, then na somewhat rag na nag-cigar dito, then nag-throw without totally kanatong gina-eliminate ang embers sa cigarette. So sa kadry sa dahon, Susceptible siya. so mga ina na po yung mga kanang easily bitaw na mo catch og kanang fire. So careful day gyud ta ng mga higala no. So dapat i-eliminate gyud ang once ikaw mag-cigar ka, eliminate Bali gyud. kon yun Sa tsaka man ang nang proper ana Sir Kyle para di gyud ma-sure gyud nato nga wa gyud mo catch or ma-susceptible nga material from the cigarette to other material. kuan yun siya, proper disposal yun siya, Proper Ma'am Jane. disposal. Kay about discipline man gyapon na siya good. So if unsay mo ang gina-use, so you are more obligated po to dispose it properly. Okay, so we've mentioned the usual causes of fire mga higala. So how about incidents? Especially last year sa mga fire incidents here kay we recall murag ubay-ubay to mga dagko pod na mga sunog atong na-encounter last year, 2025. So pila ba based on the record, Sir Kyle? So based sa tong record this last year di ay. So natay mga 231 Ooh. ka mga fire incident. So How does that amount or kaning figure magaingon sa ato ang yearly nga mga incidents ni taas ba ta last year? So Niubos ba kana ta? siya atong year 2024 na yun tay kuan sa kaning murag drastic yun na decrease yun sa fire incident. But based sa total amount of damages na to nakita since last year sa mga 70 million na to. Oo. Then 2024 2024 around 70 million. plus million. Okay. But karon is nata sa mga 88 million something. 88 million. So meaning damages na siya. Oh, damages, estimated damages na Okay. siya. So meaning mas destructive ang atong sunog last year, but less siya na occurrence. Less occurrence. Okay. So, duwa tong kailangan itimbang, no? Ang occurrence and the damages. So, for last year, less ang occurrence but mas heavy sa damages. Yes. Okay, so going back, so natay 231. Total na siya sa klase-klase nga mga incidents, no? So, naay structural, non-structural, vehicular. And, unsay pasabot kong structural? So Sir when we Kyle? say structure kanang mga residential houses, kanang anything na building yun. One of the most ma-recall yun nato ang sunog was in Barangay 17. So, asa man na siya na-belong Structural to siya. structural siya, okay? Kung non-structural, amo ni siya ang grass fire. Oh, so asa man ni usually ng mga cases? Dito sa akong area gyud sa Carmen Fire Station. Sa na kuan. Carmen. Kanang namagoy mga kuan pa dito, mga open fields bitaw na mo dry, then saka init, siga. Ana. So factor yun ang kainit, no? Agoy. And then, electrical post nga fire sa mga poste.
Okay. And vehicular. Kini medyo unique, no? Kay na ano tayo mga cases nga galiyab-liyab ang mga sakyanan nato. So, nabatay particular nga causes when it comes to vehicular nga mga incidents? So as to sa vehicular na to ng mga incidents, no, kanang wala man ta ginaingon na particular brand or unsa ba siya na gihimo, but ato nakita is kana to mga DIY DIY? do it yourself na mga modifications. Ga-modify. Sila mga sakyanan. So kana siya murag pag di magod mo na siya masakto o kalang kung ahanin mo kawit sa mga kuan. Muna siyang mga might cause na mulyab ang ato ang vehicles. So if kanang if dili you kay kulang kay mo technical know-how magod as to make modifications sa sakyanan, better na musik og kanang sa mga expert yun. Oo. Kay it may do nakasave ka sa labor but in return nang imo mo unit pod na sunog. Diba? So, back to zero. Back to zero na noon ka. And mas traumatic. Diba? So, I think that's one of the few things na angay pod na i-take note karon sa itong mga higala, no? Most especially nga, gaka-hybrid, and na pod itong mga sakyanan, and most especially, di siya common, no? Dili siya common na incident mga higala. So, that's for the year 2025, but do we have like an estimation sa usa ka week, Sir Kyle, when it comes to fire incident? As to sa estimation, based na to aning last year na figures lang. Yes. So, 9 months na murag everyday na Every day. Napoy months pod na murag mingaw. So, mo lagi kana mo katong fire incident manggod nato is dili na siya for kaning matagnaan ba. Yes. It normally comes na unexpected ang tanan. So, let's say accidental in nature gid siya. Okay. Unless kung gi-deliberate na gisunog or kana light na siya na story. Okay. So now na ato anang na-project no ng mga figures nga tong gina-imagine ko that hopefully this year maubos na gyud ang occurrence and the damages, no? Hopefully gyud mga higala. That's why we have the fire prevention month para mas ma-aware atong mga higala na. So talking about awareness, unsa man gyud ang angay buhaton sa usa ka tawo when it comes to an event of fire? So, usually kanang namatay ginatawag na to na mnemonics, no? Kanang safety na mnemonics ba? Yes. So, muna siya ang buhaton sa ka resident or kanang Concerned concerned citizen. citizen. Or isip kita mismo, mga higala no, timana nato safety. Naay meaning ana. Okay, so ato i-tackle ang safety na to na mnemonics. go. So, kanang S na to dya is sound the alarm. So, atong ginabuhat da is kanang ato i-alert ang ato ang kanang kilid bitaw kanang ato mga nadya ba na nasunog. Oh. So, kana within our tapping distance kanang dool na to at least ma-alert sila. Itong mga silingan. Nanay sunog. Okay. So, kana magud ang pag-alert na to on time or late like 1 or 2 minutes dako na kay na siya na factor. So kana pag na-alert na to sila, then nato na pod na people aware na gyud sila sa danger pod na unsay na diha. So magkuan na ta sa tong next nato na kuan kanang mnemonics ang A. Mo na siyang advise the fire brigade or call ang fire department or the BFP sa tuang case. So muna na siya ang pagtawag nato sa ato mga emergency hotlines. Diba? As much as possible, pinakaduol, di ba? So, bali, ang pagtawag na to, dapat, di ito kalimtan, ato i-state atong emergency, ang locations tong emergency. Ay, oo. Ayun yung kalimti ang location, mga higala. Oo. Tapos, ang unsay involved na structure, para at least, before may makabot dito, muna na-carry ang mga needed na mo na equipment. So mayroon sila nga, balay so ani. opisina na. Or kaning confine kayo na kuan. So nami mga dedicated equipment para na. So para pag sulod na mo dito, kuan na, diretso na. Muna tong usual na to na kuan kanang pangita na to. Then ang return call dai namo kung like imong number imo kuan or say name mo. Para if padlong mi dito medyo daghan mo kay mga iskinita diri sa Cagayan de Oro god. So at least na may ma-call back. Ma'am, pit very very important. Then the next mnemonic is ang F na po siya kanang fight the fire.
or fight fire. Ala. Kuha na siya Use fire extinguisher. if makita nimo or yung base mo assessment is dili wala pa kasi nikalat, then na kay mga example fire extinguisher sa kilid. So si mo ang assessment pwede mo siya mako-contain before may mo abot. So muna siya ang kanang murag among gina-practice bitaw sa mga proactive na mo na mga measures na conduct like fire lectures, mga drills para muhatag og confidence bitaw sa to mga kung kinsa na diha sa establishment Yes. na at least yung incipient stage pa lang or kanang mag-build up pa siya sugod. Ila na extinguish ang fire. So at least kung ma-extinguish nila, mabot mi, well and good na wala na siya nikalat. Pero dili gyud siya mandatory na ila gyud combat ang fire. No, if based yung assessment na murag out of your control na, so ay na lang i-attempt gyud kay Correct. always ang personal safety gyud ang ato ang Safety gina is the priority, priority mga higala, good. no? So, say for example, na cases nung wala gear fire extinguisher, but it's part of the human instinct na gyud na Bayanihan. magtabang-tabang sila, bayanihan for mailang i-fire out with the water. So, that's okay. That's okay. Kay sa to mga barangay na to through our Oplan Ligtas na Pamayanan, apil na siya sa tong mga programs no na mag-empower ta sa tong mga sa kabarangayan sa mga purok na to nakuan na Especially itong mga barangay police tanods. na magkuan kana tong mga bucket relay. Actually daghan kay may activities pod sa Cagayan de Oro Fire District na kana atong ginatutok no kay kuan namang joy dako gyud gabang actually ang mga tao na dito sa scene sa pag-control or pag-prevent sa mo-escalate ang sunog. Yes. And then the next mnemonic is E, which is evacuate. So, ayaw nagbaliki. Siyempre, di ba, Sir Kyle, na ay manghinayang sa ilang mga TV, sa mga appliances, sa mga documents. So, at sa may maayo buhaton, di na gyud balikan. So, As much as possible. Okay. sa kung 7 years na ko sa experience katong usually katong nadyo yung mga untoward incident dito kita ba if nagibalik like experience sa Cebu sa una gibalik siya then wala na siya kagawas balik. So kana gyud ang life na to ang ato ang i-priority gyud nato yun. Correct. No, dili lang sa natunaw na ng mga material things kay Kay eventually if kuan balik na gyud tanan. maulagi. And then the next one mga higala to take note is T. Tell or inform others. So saon man ni siya mag-live, Facebook live. 'Di ba? Mo ba na uso karon pag naisunog mo Facebook live. Basin mo ilang pasabot sa tell or inform others. Pero about anang tell or inform others, pwede man to na i-consider but kanang within their proximity. Kana siya example, let's say kanang mga rooms na multiple rooms sa ka building. So paggawas nimo, tuktukan na to mga siling mga kauban nimo na pisina, wala na sunog. Next na pod tuktukon nimo. Kay ma-alert sila. Kay if mo escalate na siya, mo build up o kanang confine na fire, day paligs. Murag engulf na gyud sa aso ang corridors. So that would in-danger, no? in-danger na Ang po uban sila, wala na no, kabalo. Oo. So much better gyud na before ka mo gawas, panuktukan na at ang pwede mo Diba? So, panuktukon. kung matong mga maritas diha mo na gini ang perfect time, 'di ba? Nga ibalita gyud. So, speaking na mention naman gyud ako mga kining mag-live prior calling the fire department. No? So, unsa tong mga do you get those nga mga issues pod nga mag-live una ay manawag sa fire department? Do you react on those or ginapasagdan lang na ninyo? So kana tong gakahitabo na to no. Unang live ato na po to itong nahimo nag national meme tong Unitap. Na kita nimo tanan tao. Yes. Actually kanang pag live manggod dili gyud na mo na makita gyud. Labi nang kay usually kanang scope biya sa nag-live na person dili ba siya nang Di siya public. Di siya public yun. Kung kinsa to yung friends, di ba? O Diya kung na kinsa kutob ang ang makashare. diya na gyud kutob. But kanang pag call sa mong hotline, emergency hotline, i-guarantee na mo na within 7 minutes na media o nakabomba na mi. See?
So as So, much as possible, nanawag sa kadaan eh. No, at the your video live stream mga higala no, could actually save more time if gitawag na lang niyo, yes. di ba? 'Di ba? Kay nag-live siya niya, suguon din niya ang Sila mga ba? nagtanaw nga Oh, tawagan. tawagan. So very wrong, no? It's a very wrong move mga higala. So if you wanna help, tawag yun diretso sa mga hotline sa itong mga fire departments mga higala. And lastly, for our safety, why? So you get clear. Say pasabutan ni Sir Kyle. Muna You to get siyang clear. nakuha to ganina na you get clear. Pag gawas ni mo sa building, ayaw nag-re-enter. Okay. Ito na ka sa medyo safe ka ng, let's say, makaingon na ka na, safe na po diri na place. As much as Oh, possible. then, ilet na mga dayon higala. ang authorities or labi ng bato mga firemen na mag-combat sa or mag-extinguish sa to ang fire incident. Yes. So that's what to remember mga higala ha. If in case, no, hindi man nato gustuhon, pero if ever nga adunay mga incidents sa fire. Of course, but this is also to empower, no? Empower atong mga higala of these things para mas may bawaan ninyo kung unsa man gyud ang angay buhaton. So this time, unsaon naman po ang pag-prevent sa fire? Kini ang pagluwas nimo sa imong kaugalingon kung naay event sa fire. So when it comes to prevention, unsa man ang mga key things nga angay i-remind sa atong mga higala? So, kana tong how to prevent kanang sa sunog, kanang it boils down gyud siya sa atong mga usual Practices, nato mga habits. habits nato bitaw. Oh. Kay sama kanito mga habits magod. Kaya kaning fire safety natong gina-follow. More na siya good habits before labi na mo gawas ka sa iyong own house. So labi na lang like mag-unplug ka or disconnect sa mga appliance na ay nang ref pod pero kaya mga ref kay it gibuhat man siya for that purpose. Pero kana to mga appliances na wala bitaw let's say kanang wala gigamit like electric fan or other na mga appliances na wala gigamit din nabilin lang nakapansak. So kana atong mga usually to mga kitchen nato pod kanang Kanang mga microwavable, microwave ovens, kana pong mga basta any appliance mo stove, good. ana, pwede ra. Oh, dapat stove. Dayon Electric gid mo stove gawa na nga to siya. dili ma-off ang inyong mga Mm. LPG, mga igala, okay? Damaged appliances. So labi na karon nga syempre dili na kay ta particular sa safety standards kay ato na i-check out diretso sa mga online kung tsada ang reviews, palit diretso, gamit diretso. So take note gyapon ta na mga igala, no guilty kayo ta na. Especially nga sayon na kayo ang mga purchases karon in terms sa mga appliances, sa mga wirings pa diha. And kini lit ang mga kandila. Okay. Good housekeeping. Okay, so more gyapon lighted cigarette butts and pwede ninyo i-screenshot mga higala no. Yan. So kini mas mahimong gyud nga nagyoy fire extinguisher matag panimalay no. Actually gina-encourage good na mo good na at least na ay own good pod nila kay in case manggali na yung mga accident or incident may tabo at least na sila magamit diretso or somehow ma-prevent pa nila ang pag-escalate sa damage silang property. So remember that mga higala no. And syempre aside from doing awareness campaigns sa mga incidents prevention, syempre you also have the works like the inspection sa mga buildings kay I think that's one way also of preventing everything in an incident sa fire no. So unsa man klase-klase nga mga inspection you do in your office? So Or sa mga buildings, mga opisinahan. kanang job na mo sa fire safety inspection no. So budya gyud ang bulk gyud sa mong trabaho. Since kaning fire response man good, mura na siya reactive side sa mong work. Okay. Meaning ana at some point napatay mabuhat more para ma-prevent ni siya na incident. So kanitong fire inspection nato is more on the proactive measures sa Bureau of Fire Protection. So when we say ani sa tong fire code man good, muna tong example kaning building must be compliant sa inanay mga requirements based sa ilang occupancy. So ato i-check dia as acting fire safety inspector like myself pod ato i-check na compliant ba gyud ning building based sa mga requirements na giingon sa fire code. Kay kaning giput man guna siya na level of protection good na i-comply sa ka building na purpose ana. It kanang example na isunog kanina mga requirements will ano tong
will guarantee bitaw na igo makahawa tanang tawo Okay. or ma-alert tanang tawo or kanang eliminate pod ang sunog pod na duration. Yeah. So muna mga compliances natong ginakuan. So atong gina-check ang mga building na to ensure bitaw na ma-protect ang ilang investment sa building, ma-protect ang lives sa sulod sa building. Yeah, mga Pati pod empleyado, mga katrabaho. which is So, muna in terms sa inspections, lahi-lahi ato mga standards sa, say for example, eskwelahan, kung private company, so lahi-lahi po ang lahi measures. siya. Pero what can we say, like a common nga dapat na agyod? Say for example, kining opisina, dapat unsa man ang common nga ginapangita when you do inspections? Ang alternate exit or ang fire exit yun. Fire exit, yun pinaka-importante. Okay, fire exits. So, the rest, lahi na po dahil ng mga Lahi na pod standards. ng mga standards. Di ba, ever naaman dapat tong fire cabinets, di ba? Appeal na siya sa inspection, mga fire alarms. So, Depende na po na siya na as to what occupancy ang building. oh, So dili man gyud tanan ma-require sa tong mga detectors, mga sprinklers, cabinets, di man tanan. so how often ang mga inspection gakitabo? Say, does this happen kung patukuray pa ang establishment or yearly, quarterly? So kana siya na may kaning duha ka book kana murag natay gitawag na occupancy case or kanang before or like evaluation pa nakuan, then So, occupancy kung mo tukod pa siya, that's evaluation. evaluation pa. So Okay. gina-check diya pa lang daan sa plano niya Kung naan na ba? kung nanabay na install sa based sa fire protection plan sa plano. So i-check na siya sa tong mga building plan evaluators kung If it failed, kung kulang, kulang. mahitabo. So ibalik na mo sila ha na ilay comply. So, once natukod na, kumpleto na, the next inspection would be Occupancy din. I-check din ito occupancy. kung nasunod ba yung tanan dito, then go-work ba ang mga gi-reseta or kanang let's say kanang gi-require ng mga fire protection ng mga appliances. Kung okay na, pasado tanan, then the following year dayon i-check din siya. Nara din siya sa business nato ng mga muna ni siyang mga annual nato na inspection sa building kaning sa business na side which is nasa stations na jurisdiction. Yes. And muna din nga kompleto kung mo inspection na din sa usa ka business establishment. Kompleto na ang BFP na ang city building. So lakip na siya sa annual na inspection. What will happen if nasunog ang establishment nga wala di ay ni agi sa sa fire inspection team? So kana siya one of the requirement let's say like example na sila Nga insurance. nagmudos-mudos sila or wala nagtukod-tukod lang wala ni agi sa fire inspection team. Let's say nagpa-cover sila ng insurance kato na building but they failed to secure necessary permits labi na sa moa Yes. kana tong annual fire safety inspection certificate or FSIC. So kung nasunog sila nasa policy for fire and damages then wala sa mong records nor pud sa city ubo na to wala gyud sila nag lukat og Yes, or wala nagpakabana in short. So this naka-claim silang insurance kay one of the requirements mo good is ang among fire safety inspection certificate. Oo. So muna siya. So dili gyud na mo ma-help gyud if wala gyud mo nagpa-inspection gyud. Diba? So that's one of the most important kay insurance right now. So na sa magsalbar sa imo in case of inani nga mga untowards incident may gala. So better yet be reminded sa kung unsa man ang angay nga mga processes in terms your building establishments or sa man na inyong mga plano diya. So commonly ang inspection would be only for commercial side. Sa dili walay lakip sa mga residential. Yes. That's very clear, mga gala, no? So, aside from that, dagan kay mga panghitabo sa offices ninyo, mga activities. So, naamoy mga physical fitness tests, and unsa man nga mga other activities, Sir Kyle, that you conduct as a highlight sa inyong office. So kanato mga other activities no like ato na po to na mention naman ang physical fitness test. So expected yun sa every personnel bitaw sa BFP na fit yun sila
So when we say fit, kana na sila strength and endurance bitaw to carry out their roles and responsibilities. Labi na tong nasa ato ang field kanang responde. So expected yun na kada responde. Ang every fireman ga bring na sila 20 to 30 kilos na PPE ka na tong personal protective na to na equipment. Pila? 20? 20 to 30 kilos na siya. Oh my gosh! So bukat na mong ginasuot. Di ba mo Oo. as wise as the person who's wearing it, bugat kaayo. Basta amo ato yung gina-ensure na atong mga firefighters, atong mga personnel kanatong nasilay strength and endurance para i-carry out na siya na perform silang functions gyud. Grabe. So, diri at lakip na niya mga weight, ang pila. mga functions nila mga igala. So, syempre beyond responding fires, no, sa mga mga programs nga ang ginahimo ninyo karon Sir Kyle na for education and prevention. So kana siya atong ganina pod atong annual safety inspection nato. Okay. Ato na siya na discuss naman kanina. Then kana tong plan ligtas ng pamayanan. So may tag plan ligtas na pamayanan. So muna mo ang community based na approach para mo reach out mi sa community di bitaw na kana mag-conduct ng fire safety seminars, mga drills nato, labi na to mga barangays nato diri. Then i-form ang murag team nila na murag muna sila mo take charge bitaw in case na yung mga untoward incidents may tabo, like sila yung mo lead ani na while waiting sa mong pag-abot. Then next dayon kato mga fire drills ug lectures nato. So more on ang bulk gyud sa mong work is more on proactive gyud Ba? na kuan like education, awareness, pag-reach out mo gyud siya. Diba? Aside from the rescue, aside from that megala, it's the proactive side sa ilang trabaho, no? So, I think daghan po na mga challenges nga wala kay bawa ang publiko about you as a fire inspector, Sir Kyle. So, what's man ang pinaka-challenging for you nga kasagara ang public dili gid nila ma-realize no nga inani ang kabug-aton sa imuhang trabaho. So kanang being misunderstood bitaw, yun na murag madungga to usually. Kanang being misunderstood, makita sila bombero, sila na. Oy, bombero matulog ra man na siya sa opisina o man ay trabaho. Pero when in fact ang pagkatrabaho sa bombero, like let's say 20% lang response, but ang 80% na fall gyud sa mong proactive measures gyud na mo educate sa community. Kanang pag-inspection gyud pod sa mga buildings. Diya gyud ang bulk sa mong trabaho. How to prevent. Kaya let's say katong pinakauna na to ng mga kasabihan, prevention is better than cure, di ba? So mas daghan gyud ta ma-save if mag-prevent ta kaysa mo respond na lang ta. Yes, diba? I think that's the hard work there. Nadi ang hard work may gala sa dili ninyo kakakita permente, diba? Nga mag-reach out yun sa community. Now, on the part of community, unsa man pud ilang angay buhaton aron makatabang sabno sa mga campaigns nga ginabuhat sa ato ang BFP. Usually amo ma-encounter man good labi na tong first na mo lunch ani good pod na drug drive bitaw. Oo. Kanang usually kanang okay ra bitaw na mentality. More challenge na siya sa una. Okay. Na mo may nasunugan, di masunugan tingali. Di na tumakwa na dili pa sila mag-participate. But later na pila naman ni years pud na uplan na ligtas sa painan in-effect na pud namo. So over the years somehow na-accept na sa people na need yun din nila ma-capacitate themselves na unsay usual buhaton dapat nabatay fire exit sa tong family or like nabatay drill sa tong family na ata manggawas in case na isunog or kanang usual na to kanang kanang pakabana ba or kanang empower na to mga galingon na we also kita mga residente mas do our part. Diba? By simply acknowledging ba nga kita mismo din na natuhulaton nga mahitabo pa ni sa ato ang mga igala, no? I think that's one of the powerful mindset nga pwede nato ma-contribute nga makatabang sa ato ang members, no, sa BFP, no? And karon I think it's very important also, Sir Kyle, nga mahibaw-an nila kung
unsa i-contact, and then especially in case of emergency, and unsa man ang mga important information nga i-relay nila, especially kung emergency caller ka, syempre you're not in that normal state of mind, kay panic ka, naratol ka, so unsa man ang angay very important na karon nga natanawan na sa itong mga higala, kailangan i-take note in case nga makatawag yun sila. So natay duha ka hotline ato ginatawag nato ning 999 diri sa city, which is naka-incorporate man pud mi sila ha. Tapos kanida yung sa atong hotline number nato sa district, kanang naka-flash tay sa screen karon no, Yes. kanang 092675200623. Oh, i-save na ninyo mga higala. Ayaw i-screenshot, i-save na gyud sa inyong phone book. Kay mo posta tingali ko Ma'am Jane no na Oh. pila tay ka tawo na ay number sa tuang Agoy. hotline. Mismo Yun. ako guilty ko. Karon i-save ko na siya, sir. Sir Rod, Sir Darwin. Naka-save ba? Kamo diya mga higala na save ba? I-save nyo na. So, important na no, district hotline number gid sa CDO. Okay. Muna siya mo dispatch sa unsay duol, unsay pinaka So siya na mo. siya na yung mo tawag sa nearest fire station for you. Okay. So, aside from 911, we have that mga higala. So, pagtawag, Sir Kyle, unsa man ang iingon sa emergency caller? So kanatong pagtawag kana na name lagi sa caller. Okay. Okay. Amo manumdumon kinsa na siya na person ang tawag. Then kanang unsay nature bitaw sa emergency. So let's say rescue day siya or sunog siya or kailangan siya medical assistance, na may ambulance pud namo, na po may EMS for that. Okay. So nakadepende man gud sa tawag kung unsa mo ipadala ng resources. So kuan So, siya. mo call your, mo responder po mo if ever dili siya fire-related nga Yes, mga oo. incidents. Kay napud tay ko anang units para na. Let's say sa atong special rescue force natay mga high angle or low angle rescue kana i-recover bitaw nangatagak. Oh, correct. Oh, so atong emergency medic So, pwede BFP. pwede BFP. Oh, pwede din mga higala. So, in case nga nakita nila nagsila-sila na ang poste, pwede tawagan si BFP. BFP. Oh. Oh. Then medical emergencies pod nabot mi EMS na mo respond pod. Let's say traffic accident or last year ba to katong Yeah. na-impale Correct. na We mga- recall there, diba, nga na ay major accident to accident. nga. We actually saw in the video that it was members of the BFP ang ni-rescue. So, pwede rin yun siya mga higala, no? And then, aside from the nature type of emergency, kailangan po nila ingon kato brief details brief sa details unsay gyud nahitabo. unsay nahitabo sa person, unsay trauma na diha, then unsa ang nang brief lang na details na makabalo ang nasa line na unsay iya i-call na personnel na mo Okay. respond. Labi na ng address gyud. Ang address. Oh. Exact address ang nakabutang. Labi na ng exact address kay sometimes maingon sa ani for pikas day. Yes. And sometimes na lang yung concern nga tao, Oo, diba, oo, nga gusto lang yun makatabang kung asa to nahitabo ang mga incident. So, ang imong iingon nga address kung asa gyud ang Yes. nahitabo. Or miski ang kanang incident. landmark gyud na kailatanan. Oh. Oo. Kanang Correct. landmark na pag mingon agpa. Diba? Sa ito na. kadako sa Cagayan de Oro, mga higala, no? So, very, very important. And, callback number. Kay basin sayop. Sayop ang yata Muna ang detail. makalisod mga higala kung way matawagan balik ang inyong emergency hotline nga gitawagan. So very very important kana pwede ni ninyo screenshot pod mga higala ha in case gyud no nga naantay tawag ang mga emergency incidents. Okay, so grabe ubay-ubay na gid ato ang naistoryahan Sir Kyle, and this time we're very very excited kung unsa ang angay at tangan nato for the lineup activities. Okay, syempre first week pa to sa March, diba? So, what are other activities that we're looking forward to for the rest of the Fire Prevention Month? So, adto March 1 since nagkuha naman gyud ka ng kick-off naman gyud. Yes, congratulations! Bibo kaayo ang ato ang pag-kick off pod gahapon sa ato ang Fire Square Roadshow 2026. So, March 3 to 4 to siya. 2 days to siya sa tong SM Downtown. Okay, so bibo kayo. Pero going back, March 1,
So tong March 1 natay simultaneous sounding of sirens atong pag 12 kay magyud na para mo siya ga-raise og public awareness bitaw. Though saba siya but humantay line ways na murag mopukaw bitaw sa dugo sa tong mga sa tong mga Di ba? Lahir ba yun Oh. makadungta ng mga wangwang? once makadog biya wangwang kulbaan na kadaan. Unsay na itabo di ay. Di ba? Maka-check sad ka sa Check imong po ka. panimali nga, uy, sa imong mga silingan. Okay, that's Sumuna siya tong murag ato ang way bitaw na mo catch og attention sa itong mga residents. So next time kaning ato ang makita ninyo sa mga business establishments like hang sila mga tarpaulins yes. sa unsa mga contact numbers dito Correct, or correct. kanang muna siyang way pod na mo help bitaw or kanang in one sila sa ato ang prevention campaign Yes. sa mula sa tong fire incidents. Then kanina yung itong let's say itong Sunday lang sa Cagayan de Oro dito nag fire prevention kick-off me and motorcade. Yes, bibo kayo ang kadalanan. Oh. Magigalo sa'yo sa buntag. Oh. Okay, unsa ang ruta nato ani sa ato ang motorcade, Sir Kyle? Actually na siya duha ka buok ruta. Ah, So gibahin man nato siya sa first and second district bitaw. okay. Di na no memorize amin nagliko-liko adto. Okay. Pero gi-divide na mo ang routes into two sa first and second district. Mhm. So unsa to mga ato na partner sa first district and second district muna sila nag-participate po. Wow. So far pila ang mga nag-participate So, sa sobra- ato ang motorcade? Sobra gyud to 30. Oo, Wow. dagan-dagan gyud po. Labi na to mga volunteer fire brigades na to na napakita gyud na grabe gyud sila in one gyud sila sa pag-support bitaw sa amua sa among campaign na kanang less kaning atong fire prevention campaign gyud nato. Okay, and then March 3, ang ato ang nationwide simultaneous fire drill. So makita kana siya nakuan kanang nationwide nato na fire drill. So nag-identify may mga malls Okay. which is they really gladly na mag-participate po na ang mga high density na mga places. So in partner po na kanatong Women's Month po nato. Yes, Oo. correct. Happy International Women's Month po at the same time. Okay, so conducted siya by BFP female personnel. Yes. Wow, that's so nice. In celebration of the National Women's Month. Okay, and then March 4, yesterday. So nag-start ato ang actually sa So nag-start na po Nag-start na po. appeal na po to. Oh, sa 3 nag-start ang roadshow atong sa SM but giman lang siya sa region and Misamis Oriental but yesterday mo nang sponsor sa Cagayan de Oro Fire District. So kami nag-mandate to. So atong gipakita no na atong mga let's say mga mall goers na to ba na unsa ang capability sa BFP dali sa Cagayan de Oro Fire District. Unsa mga skills na kabalo sila or unsay skills na makaresponde sila. Labi na to mga kanato let's say kanang paggamit sa fire extinguisher mo pinaka basic manggod Yeah. kanang unsa ang paggamit which is na dito. Pati pod ng mga CPR gitudluan po sila dito. So daghan activities dito bitaw na at least in a nutshell pag mo bisita lang ka dito nananing ka idea na unsay nasa fire service, unsay mga services na ilang gina-offer. Diba? At the same time, apart from the activity, no, mas ma-educate po nato ang kataghanan. No? Kaya syempre, with the high density nga place, diba, makita na to sa pag CPR. Dagan actually gakay tabo sa roadshow mga guys. So might as well, pwede mo drop by. Pwede ninyo i-try kay very engaging kayo ang ilang game na snake and ladder. Bibo kayo no, with the participation of the BFP band. No, nakurat kay ko kinsa nag-concert. Mga naka-uniform nga BFP ang naa didto mga igala na nakadalikyat ang inyong kauban. So bibo kayo siya. So that's until atong roadshow until Gahapon. gahapon. So 2 days lang 2 man siya sa days. Wow. Okay, so to continue, I think it's a whole month activity. So unsa pa man ang atangan? Na rin Sir tay murag from March 8 to 14 natay mga klase-klase na mga mga activities no which is delegated sa mga stations, different stations. So kana maghimo sila og mo tie up sila og mga barangay, purok,
na mag-lecture sila, mag-drills. Intensified na ni siya. Oh, So, so simultaneous sim- ni Matag District, Oh, Matag Matag District, Office. Matag Office. Okay. Oo. So na mga open house, na games. That's nice. Mga display sa equipment. Mo po ning time pod na mga children na kung gusto mo bisitag fire station, labi na karon makita nako na po ko'y pag umangkon. Oh, na ganahan mo siya mahimo bumbero kay murag. Wow, so pwede Oo. sila makasakay sa Dili sila fire truck. magsakay-sakay dito. At least makakuan pod sila ba ning. Ay nani ding bumbero kay back sa tong days na to. Yeah, Kay hindi damay dadlaman gid pa. ko nimo no. Kay dili pa makay ilado ang bumbero gud sa una. At least But, now nga na oo. break na nga partition no nga the walls at least mas accessible no nga mas mahibaw-an kung unsa man gyud ang life of a fireman no as a member of BFP. So we're expecting a bibo ang mga opisina na sa BFP. Ga-prepare na sila like example kung drop by lang mo, ila unsa mga gamit na mo, unsa life na mo, ana. Nice. So, basin sa inyong pag-drop by, dito ninyo ma-meet ang sa pag-ila-ila. Lahi ang naila-ila. Ang inspector ang naila-ila. No? So, kabibo, good, no? And then, March 24 to 27, is the National Fire Olympics to be held sa Oroqueta Oroqueta. City. So, pila man na to ang mga gina-project nga participants? So mudaga na siya around mga 1,800 participants kay muning Wow! nationwide na mga Nationwide! na mga fireman nato. Okay. So natin mga activities na mo test silang skills, ability and teamwork. So muna siya ang pasiglaban gini sa mga bumbero kada region. So annual ni siya ginabuhat gyud. So sa Cagayan de Oro, kinsa pila ba katong participants na atong So sa Cagayan de Oro actually region-wide man gini siya. Region-wide, So okay. kanang lima ka probinsya. Oo. And napoy Cagayan de Oro pod. So daghang kitag set of activities ani which is wala pod na zero ang Cagayan. Yes. Dili lang madumdum pila ka po but ubay-ubay po diri. Yes, represent CDO. So, ikaw mismo, Sir Kyle, moadto ka na sa Oroqueta. moadto. Wow. Diba? Tuan din na ni Sir Kyle. And good luck sa tanan ng mga participants. So, I hope ato nang makit-ano sa mga live stream baka ha or sa mga balita for sure ato nang makit-an mga igala for the National Fire Olympics sa Oroqueta City. Okay, and now for sure daghan na inganyo nato nga mga higala no that would like to join the BFP. Especially at mga Cagayanon. So, do we open recruitments or job employment sa ato ang prevention month during the prevention month? Actually wala pa. But keep posted na lang sa kanang mga Facebook page nato sa BFP. Kay anytime this year natin recruit na jud tay annual recruitment jud. Naka-allot annual. jud siya. Annual recruitment jud siya. Then if wala mo nakasud sa annual, if naay attrition sa respective regions, dapat tay recruitment pod sa region sa attrition pod na quota. Yeah, I think usa si BFP gyud ang challenging no nga makasulod ta. So better yet keep posted mga gala, and I think we have the official launching as well of the 10th National Fire Olympics. So muna ni siyang sa Oroqueta City. Kaniya to ang 10th National Fire Olympics. Yan. So again for the recruitment the joint BFP mga gala, keep posted naman. Diba? So, very, very exciting month ahead, Sir Kyle. So, any message sa itong mga higala nga mag-support sa mga activities and syempre reminders as well for their safety, especially in incidents sa fire. Go ahead. So, akong usual na kuan bitaw kanang reminder sa itong mga kaigsuonan diri sa Cagayan de Oro. Ang fire safety is kanang nasa human factor magod na involved. So when we say human factor, natay social responsibility or we are sama obligated pod na kanang mo to take part or to take action pod sa tong actions bitaw na mo prevent sa mga destructive fires or like obligated ta sa tong social responsibility na dili magpabaya na makakos og sunog. So it comes within then it kanang an awareness gyud
bitaw. So mas maayo man gud, mas dili ta ganahan bitaw na like kita hinungdan nawala no kinabuhi ang lain tao or nasunugan ang lain tao or kita mismo nawalaan o kinabuhi, nasunugan, astang paita yun sa kinabuhi kapag inana. So, as we start yun sa Fire Prevention Month, no? So, we encourage yun sa atong mga brothers and sisters diri na naminaw na to take part, take action sa sa atong social responsibility na to prevent and to prevent ng sa mga destructive fires yun nato yun. Yes, thank you so much. What a powerful reminder for all of us mga igala no, most especially nga I think dili lang nato ni dalon because it's Fire Prevention Month, but in our daily lives Yes. good mga igala no. Since mo na to ang ultimate goal bitaw, like ang fire safety or fire prevention wala na siya nag-start sa March, but ang ultimate goal magod is to apply it silang daily lives. Correct. And that's a very good reminder po na sa'yo pa lang, first months pa lang of 2026, reminded na sila, diba? But again, we should carry it out daily gyud mga igala, no? Ang pagpakabana and being a responsible citizen po mga igala. So, thank you so much for your time. Thank you so much for sharing all the exciting activities for the Fire Prevention Month this March. Again, mga igala, Fire Senior Inspector Kyle Brian Lauzon. So, na ba kayo gusto pasalamatan? Na ba kayo gusto i-invite for all the activities? Go ahead, Sir Kyle. So, kuan, if nay sa yung locality na may mga, like example, mga invitation ng mga fire station na to take part, labi na sa mga lectures and drills. So, pwede mo gawas ta sa tong balay, like, I know, murag somehow, kung yun siya, medyo masol mo, pero at least mo go out mo siyang house, then learn unsa ang amo ang campaign gyud namo na mga lectures bitaw. So at least by that time ski once lang mo naka-appeal ana sama na namoy knowledge sa unsay buhaton nato sa when it comes na yung mga inani na mga happenings like fire incidents, then kana mo gyud like i-support gyud. I hope na i-support nato ang BFP sa unsa na manggay na mga activities na mo take part sa community, and in case na manggay na mga responde hangyo lang pud nako na i-let ang bumbero do their job, like dili sila like pasakitan, like nako experience po na po diri na responde mi ba din nalabayan mig mga bato na. So ang ato mga bumbero manggod is na diha to help. They are not there na lisod-lisuron mo or unsa, but they are we are really your friends good, labi ng inana na mga panghitabo. So let us do our job and kana gid siya. Yes. So, thank you so much again, our guest, Karen Mayngalana for Department in Focus, the Chief Operations Branch, Station Commander, Carmen Fire Station, Public Information Officer and Assistant Team Leader for Special Rescue Force sa Cagayan de Oro Fire District. Once again, Fire Senior Inspector Kyle Brian Lauzon. Daghan kaayong salamat for your time. O daghan pod kaayong salamat maigala sa tanan ng mga nituto. Happy Fire Prevention Month and Happy National Women's Month kaninyong tanan. So magbaton ta sa pagpakabana og responsibility nato mga higala no every day sa ato ang kinabuhi mga higala to avoid incident. So I think it's a very powerful reminder for us this morning. Kung daghan kaayong salamat sa iyong pagtuto. So all the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy, with the support of our acting City Information Officer Jade Adiser and assisted by Ian Pantes. Daghang salamat may galang mayong udto. This has been again Jade Abaday from City Information Office.